B'Shem Adonai, blessed is he who comes, Baruch haba, B'Shem Adonai, who comes in the name of the Lord. Now arise, O Lord, come to your resting place, you and the ark of your mind. Then we will rejoice. Oh, nandiyan si Ate Sheena. Ate Sheena, pakipost mo nga dun sa kabila. Ate Jen, para makopya ko dun sa timeline ko. Para live ako sa kabila. Baruch haba, Shem Nagla-live din ako sa kabila. Oh, glory be to God. Hallelujah. Kopya ko doon sa timeline ko. Alright. Live tayo dito sa kabila rin. Kaya ito pala mga paraan para medyo live tayo. Alright. Live po tayo. Live na po tayo, guys. Live na tayo. Andiyan na Ate Sheena namin, Ate Jen, andyan si Ate Gemini, and Pastor Raja. Hallelujah. May 4 na. May 2 minutes tayo. Minsan nakakaligtaan natin ang mga surbulan na buhay. Dahil busy tayo. Minsan kahit nasa ministry tayo, busy din tayo sa dati na nating alam. At kung minsan nakakapakinig tayo ng medyo ayos din at nadadagdagan ng ating alam. Pero hanggang sa makasiguro tayo, nandun pa rin tayo sa isipan, kamalayan na minsan, ba't ganito? Andap-andap. Medyo puyat tayo, magdamagan ilang araw. Kaya hindi ako nakapag-live, pero namimiss ko mag-live kasi naalala ko itong panalangin ng Panginoong Yesus para sa atin. Gusto ko marinig natin. Gusto ko nakasiguro tayo sa panalangin ng Diyos. Biro mo para ipanalangin ka ng Diyos. Alright. So tuloy tayo. Tuloy na tayo. Punta tayo sa John chapter 17. Buong John 17 tingnan natin. Ito ang aklat ng Juan. Lalo na nung isinulat ito ni Apostol Juan. Naniniwala ako na talagang narinig niya ito. Kinote niya talaga ang prayer na ito. Dahil kung naalala ninyo, tanging si Apostol Juan, maging doon sa Last Supper, makikita mo si Juan talaga nakadikit talaga sa balikat ni Jesus. Sa dibdib pa nga eh. Kasi pinakabata yata ang disipulo niya si Juan. So, love na love niya si Jesus. At ang alam niya talaga, sobra siyang mahal ni Jesus. Ni kuya niya, ni Lord niya. So, naniniwala ako na nung nanalangin ng Panginoon bago siya ipako, nandun si Juan eh. Maaaring nandun siya sa tabi. Hindi man sa tabi ay maaaring malapit na malapit siya. At narinig niya talaga yung sinasabi ni Jesus. Kaya naisulat niya. Tanging sa aklat ni Juan mo lang mabasa itong panalangin na ito.
Kaya gusto ko namnamin natin. Verse 1, chapter 17. Basahin ko sa King James Version muna, pa isa-isa. At tingnan natin sa Tagalog kung ano siya. Verse 1, chapter 17. These words spake Jesus. Kita mo? Ito mga salita ito, sinabi ni Jesus. Dinig na dinig ni Juan, sigurado ako. Kaya naniniwala ako, tama ito eh. Talagang nanalangin si Jesus. These words spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, nagsalita talaga eh, Father, the hour is come. Glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, pati pagtingala ni Jesus, kita ni Juan eh. Hindi pwedeng inano lang niya ito eh. Talagang kita niya eh. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Verse 2. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman. Lahat ng laman. Tingnan mo nga, kung may laman ka, kapatid. Tingnan mo. Upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Kinakausap niya ang Ama patungkol sa sarili niya. And as thou hast given him power over all flesh, lahat ng may laman, that he should give eternal life, buhay Diyos, na maibigay niya to as many as thou hast given him. Verse 3, and this is life eternal. Buhay Diyos ito. Walang hanggang buhay. Ibig sabihin, ito ang buhay na hindi kaya ng anumang klaseng buhay. Ito ang buhay na hindi pwedeng putulin ni inuman ng anumang klaseng buhay. Eternal ito eh. Hindi yung patay sindi na buhay ito eh. Buhay Diyos ito, from everlasting to everlasting. Wala pang mundo. Ito na yung buhay na ito, Diyos ito. Eternal ito. Pag nabigyan ikaw at ako, walang anumang klaseng kapangyarihan ang pwede humati man na pansamantala puputulin ito. Hindi pwede. And this life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Verse 3 na po tayo. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Iisang Diyos na tunay. Ngunit ang isang Diyos na ito, kapatid, siya rin yung walang hanggang buhay. Ibig sabihin, pag walang hanggang buhay, Diyos yan. Kung yan ang buhay mo, iisa nga ang Diyos. Isa lang talagang tunay na Diyos. May buto at laman siya sa mundong ito. Kaya may anak siya eh. Na kumpleto ang Diyos. Ang pagiging Diyos niya. Doon lang sa mundong hindi nakikita. At sinasakop niya nakikita. Ngunit ngayon, nakita na siya. Noon hindi siya puspos. Sa laman, sa mundong nakikita, hindi siya kompleto. Pero ngayon kompleto siya. Dahil ang lahat ng laman, may buhay niya. Iisa sa kanya. Sana maunawaan natin. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo
sa makatuwid bagay si Yesu Kristo. Siya ito. Niluwalhati kita sa lupa. Pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. Yan yung pong pananalita ng Diyos. Diyos po ito. Nanalangin sa Diyos. Ang Diyos na isa sa Ama na tinatawag na anak, nanalangin sa Ama. Sa palagay mo may mintis ang panalangin niya? Palagay ko wala. Diyos, nanalangin sa Diyos. Palagay ko walang kasabit-sabit ang kanyang panalangin. Verse 5. And now, O Father, glorify thou me with thine own self. Oh, secondary siya naman. Yeshua Mashiach. And now, Father, glorify thou me. Sabi mo nga, glorify thou me. Naganap na, kapatid. Naganap na. Nanalangin ng Diyos sa Diyos. Naluwalatiin tayo lahat. With thine own self, sarili mo, mismo. With the glory which I had with thee before the world was. Namnamin natin ang usapang anak at ama na Diyos. Dahil panalangin na ito para sa mga may laman. Hanggang sa mga oras na ito at sa darating pang panahon. Dahil buto at laman na ito. Buto ni Kristo, laman ni Kristo. Kaya pag sinabi niya, me, ikaw din at ako. Sa ngayon, at ngayon naman, luwalatin mo ako sa iyo rin ng kalawalatian. Sa iyong sarili na kalawalatian na aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Wala pang sanglibutan. Si Kristo na kaisa ng Diyos. Iisa ang kaluwalhatian nila. Sinasabi ni Jesus, nung panahon na yun, nasa buto at laman siya. Luwalhatiin mo ako ng kaluwalhatian mo mismo, Ama. Ang kaluwalhatian ng akin din bago pa magkaroon sa sanglibutan. Verse 6, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Kapatid, tinupad ba natin ang salita? Tingnan mo panalangin ni Jesus. Hindi niya sinabing sa mga binigay mo sa akin at tutuparin ang iyong salita. Tinupad! Kahit sinasabi mo, tingin mo sa sarili mo, wala kang alam. Kapatid, pag nakinig ka, kung nakikinig ka ngayon, pakinggan mo maya ang sunod na panalangin. Natupad na, tinupad mo na ang salita, ang Diyos, sa buhay mo sa mundong ito. Dahil panalangin ng Diyos ito eh. Kung nakikinig ka ngayon, hindi nagkataon na ikaw ito. Pakinggan mo ang pagkasabi niya sa King James. I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world. Thine they were, and thou gavest them me, and they have kept, past tense, thy word. Hindi pwedeng hindi matupad ito. Imposibleng hindi matupad ito.
Maaari ang ilan sa atin, patay sindi, magaling lang sa church, paglabas wala rin. Pero kapatid, nanalangin si Jesus. Tinupad mo na raw. Hindi mo tutuparin. Sinunod mo na raw ang salita. Wala kang kaligtas-ligtas kapag kung makikinig ka. Kung nakikinig ka ngayon. Naganap na eh. Verse 7. Now, they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee. Sabi ni Jesus sa Tagalog, ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo, na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Nangakilala na, kapatid. Darating ang panahon, maaaring pastor ka ngayon, ang alam mo lang doktrina ng iyong denominasyon. Pero kung nakikinig ka sa oras na ito, naganap na itong panalangin na ito, na makilala daw natin na ang binigay kay Jesus, na ibinigay sa atin, ay galing talaga sa Diyos na Ama. Pinakamakapangyarihan Diyos. Verse 8, sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila. Kanino binigay? Sinong tumupad, gumanap? Pagnanalangin ng Diyos. Kita niya hanggang doon sa dulo ng daigdig. Alam niya. Hindi niya sasabihin kung hindi naganap. Lahat ng sinasabi ng Diyos naganap na. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap, hindi tatanggapin, kapatid. Hindi pwedeng hindi maganap dahil naganap na ang panalangin ni Jesus. Maaaring hindi mo matanggap o hindi mo tinanggap ngayon. At bukas, wala ka na sa mundong ito. Pero ang apo mo, ang anak mo, ipagpatuloy niya. Iisa lang naman tayo sa ating mga anak at apo. Kaya sinabi niya, tinanggap natin. Kung ikaw ang lolo, lola, at apo mo, ikaw din yun. Hindi pwedeng hindi maganap, kapatid. Hindi pwede. Nanalangin si Jesus. Kung maganap mo ngayon, tingnan mo. At kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo. Nagbuhat ako sa iyo. At nagsipaniwalang ikaw ang nagsubo sa akin. Tingnan mo sa King James. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee. Came out from thee. Sa Tagalog pa, lumabas ako mula sa iyo. Ibig sabihin, isa talaga sila. Lumabas lang siya mula sa Ama, siya rin yun, para magkaroon ng katawan sa lupa sa pamamagitan ng babae, si Maria. Ang sabi ng Holy Spirit, Maria, huwag kang magulumihanan. Ang banal na Espiritu ay maglalagay ng kanyang binhi sa sinapupunan at tatawagin mo siyang Jesus. Lumabas ang Ama papunta sa sinapupunan ni Mary upang magkaroon ng anak. Kasi
Hanggat hindi siya nakikita, wala siyang anak. Kaya nga ang kapuspusan ng Ama, kapuspusan ng Trinity, Godhead, ay nasa laman. Dahil hanggat hindi nakikita ang Diyos, hindi siya puspos sa mundong nakikita. Hanggat wala siyang laman. Kaya sabi sa Colossae, chapter 2, verse 9, in Christ, in Him, dwelleth the fullness of the Godhead bodily. Pag ikaw naniniwala na ikaw ang buto at laman ni Jesus, pagtingin mo sa salamin mo, siguruhin mo nakikita mo ang hindi mo nakikita mo. Pag nakaharap ka sa salamin, nakikita mo ang buto at laman na ito. Siguruhin mo na ang hindi mo nakita, no, nakita mo na kapuspusan ng Diyos. Dahil mayroon na siyang buto at laman. The fullness of the Godhead bodily. Sabi sa King James Version. Now, pakinggan mo. Baka tayo pumunta sa verse 9. Pakinggan niyo po. For I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee. Lumabas talaga ako sa'yo. And they have believed that thou didst send me. Andun si Juan. Wala siyang tape recorder marahil. Maaaring wala rin siyang ballpen at papel, ngunit nasa espiritu si Apostol Juan. Dahil kapag nasa espiritu ka, tandang-tanda mo sinabi. Dinig na dinig mo sinabi ng espiritu ng Diyos. Kaya naisulat niya ito. Tingnan mo sa verse 9. Dito tayo magtataka. I pray for them. I pray not for the world. Teka. Pakiulit nga natin sa King James. I pray for them. Si I am, nanalangin kay I am, para sa iyo at sa akin, ngunit sabi niya hindi sa taga-sanglibutan. But for them which thou hast given me, for they are thine. Tagalog. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko. Kundi yung mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. Sabihin mo nga, ikaw ay sa Diyos. Pag sila'y iyo, parang ganito. Ang dali na ito, akin to. Dugtong ko to eh. Hindi ito yung alam natin sa reliyon na sa Diyos ako. Pag sinabing nasakop tayo ng Diyos, ito yung kilay ko. Ako to. Tingnan mo kilay ko. May kilay kang ganito. Tinitrim ko pa yun. Kanina lang pinutol ko. Kung hindi ko pinuputol, ako po ang lago nito. Baka abot dito. Baka umabot na dito. Eto, akin. Ibig sabihin, ako to. Yan ang ibig sabihin doon. Sila iyo. Ibig sabihin, ikaw talaga, bahagi talaga ng Diyos. Spirit, soul, and body. Bahagi talaga tayo ng Diyos. Ito eh. Sabi mismo ng Diyos eh. Oh? Di daw niya pinanalangin sa libutan. Ikaw. Tingnan mo. Tuloy natin. At ang lahat ng mga bagay, verse 10 na tayo, at ang lahat ng mga bagay ay iyo. At ang mga iyo ay akin. Bakit? Isa sila. At ako'y lumuluwalhati sa kanila.
Sandali, tingnan sa King James, sa verse 10. Ha? The King James. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Alam niyo mga salita na ito. Naluwalhati ako sa kanila. Hindi luluwalhatiin. Hindi luluwalhatiin pala. Naluwalhati, kapatid. Salita ng Diyos ito. Tapos na. Ang mali ng reliyon. Akala niya pupunta pa lang siya. Naroon ka na, kapatid. Nasa kanang kamay na tayo ng Ama. Kaya pag lumakad tayo, itaas natin ang noo natin. Glorified. Naluwalhati na ang buto at laman ng Diyos na si Kristo Jesus. Para wala tayong agang-agang. Wala tayong duda. Tingnan mo. And I am glorified. Past tense. Tapos na. In them. Verse 11. And now I am no more in the world. But these are in the world. Kita mo? Nanalangin siya. Kita mo ito Tagalog. And I come to thee, Holy Father. Keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one as we are. Tingnan mo. Namnamin natin sa Tagalog. Namnamin natin. Verse 11. Tingnan ko sa Tagalog ko. Pag sinabing, pakinggan mo mabuti kapatid. Para hindi ka magduda. Para hindi mo sabihin, tao lamang ako, mahirap lang kami, wala kami pinag-aralan. Pakinggan mo mabuti, please. At wala na ako sa sanglibutan. Samantala, nandiyan pa sa sanglibutan. Kaya nga nasulat ni Juan, narinig niya. Nasa mundo pa siya. Diyos sabi niya, wala na ako sa sanglibutan. At ang mga ito, ang nasa sanglibutan. Speaking of his disciples, ang kanyang mga disipulo, mga sanglibutan. Wala na ako sa sanglibutan. Nandiyan pa siya. Ito ang salita ng Diyos. Wala na talaga siya. Ang ibig niya sabihin, itong panalangin na ito, naganap na, wala na siya. Tayo na naiwan dito. Tapos na siya. Ikaw na magpatuloy. Tatakoy para riyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong ingatan mo sila rasindi. Nagsalita ang Diyos, ingatan mo sila, Ama. Siya rin yun, nagparuriyan ako sa iyo. Dahil sila nasa sanglibutan pa. Nasa mundo ka pa ba, kapatid? Nanalangin ng Diyos sa Diyos. Ingatan ka rin. Sa palagay mo, bukas lang niya. Bukas na lang kita mamahalin. Walang ganyan na Diyos. Palagay mo, narinig ng Ama ta? Palagay mo, hindi naganap ito? Ingatan mo sila. Palagay mo, hindi ka iniingatan ng Ama. Ang problema, hindi natin alam ng panalangin ng Diyos. Dininig ng Diyos na siya rin. Kaya maraming nadidisgrasya. Maraming namamatay sa COVID. Bakit? Akala nila, hindi nila nabasa, hindi nila napagtuunan ng pansin na ang Diyos na nasa lupa, nanalangin sa Diyos, na siya rin naingatan ka. Bakit maraming namamatay na didisgrasya? Bakit? Dahil kung ano iniisip mo sa puso mo,
ay ganyan ka. Kung sa akala natin, iingatan pa lang tayo ng Ama, ng Diyos, nagkakamali tayo, kapatid. Kinontra natin ang kanyang pagiging Diyos. Dahil hindi ka iingatan bukas. Hindi ka iingatan kung pabiyahe ka pa lang. Hindi ka iingatan kung sinabing pupunta ka ron at ang iyong face mask ay manipis. Wala kang face shield. Sinabi niya, ingatan mo sila. Diyos! Nanalangin sa Diyos na ingatan ka. Palagay mo hindi natupad. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Alam mo ibig sabihin ng pangalan? Ingatan mo sila ng iyong pagkatao mismo, ng iyong pagiging Diyos mismo. Kasi yan sa pangalan sa katauhan mo. Ang katauhan mo mismo nag-iingat sa kanila. Madaming problema, kaliwa, kanan, nakakala mo, naiipit ka, pinipiga ka. Yung sa, para kang pinisa sa magkabilang bato at wala ka na. Ito na huli mo. Ito sabi ng Diyos, ingatan ka ron. Kung alam lamang ng tao, by thy words you shall be condemned. By thy words you shall be justified. Sa pamamagitan ng iyong salita, ikaw ay hatulan. At sa pamamagitan din ng iyong salita, ikaw ay pawalang sala. Magiging banal, justified. Kung ano inisip mo sa puso mo, ay ganyan ka. Death and life, kamatayan at buhay na sa kapangyarihan ng dila, kapatid. Basahin muli. Si Jesus ito nanalangin sa Ama. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang Banal, ingatan mo sila. Sa iyong pangalan, sa iyong pagkatao mismo. Yung mga ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya natin, naman natin. Pag maging isa, maging Diyos. Dahil sinasabing isa dito, Diyos. Maging isa sa Diyos. Dahil sila iyo, sabi niya. Bahagi mo sila. Kaya pag-iingat mo sa kanila, sarili mo mismo. Dahil kukuman sila, ikaw din yan. Sa'yo yan. Hindi mo hayaan ang kuko mo maipit. Pero ang kuko na ito, kung hindi niya alam, natutuklap ito. Masama siya sa COVID. Verse 12. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Sa iyong pagkatao ko sila iningatan. Ang pag-iingat ko sa kanila, pag-iingat ng sarili ko mismo. Dahil sa pagkatao mo eh. No, sabi niya. Samantalang ako'y sumasa kanila, iiningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. Ulitin mo, binabantayan ka ba ni Jesus? Binabantayan ka ba ng Diyos? Sinong Diyos ng sanglibutan ang pwedeng lumapit? Kung ang nakabantay ay Diyos. Pero hindi rin niya pwedeng salungatin na sinabi niya. Kung ano ang nasa puso mo, ganyan ka. Kamatayan at buhay na sa kapangyarihan ng dila ng tao. Kung taliwas ang ating alam sa sinabi niya, iningatan ko sila. Ulitin natin, verse 12. Ngunit, samantalang ako'y suma sa kanila, nung nasa kanila ako, iningatan ko sila sa iyong pagkatao, sa iyong pangalan.
Yung mga ibinigay mo sa akin at sila'y binantayan ko. Ay, isa man sa kanila ay walang napahama. Wala talaga. Kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Maliban kay Judas. Bago pa mamatay si Jesus, nagpakamatay na si Judas para daw matupad ang kasulatan. Dahil kung wala si Judas, walang pagkakanulo, hindi napako sana si Jesus. Paano kung ikaw ang Judas na yun? Kung minsan, sumasama ang loob ng iba, kung bigyan natin ng kahalagaan ng ginawa ni Judas, o pinagkanulo niya ang Diyos. Pero hindi ba tinapon niya 3 piraso ng pilak at nagpakamatay sa sobra niyang pagsisisi? Pero huli na. Nahuli na si Jesus. Pwede bang sabihin na si Judas ng pangalan sa Hebrew ay Jesus din? Judah. Jesus. The Lion of the tribe of Judah. Katauhan din ni Jesus, si Judas. Ngunit alang-alang sa kasulatan na dapat matupad, hindi binantayan ni Jesus si Judas upang pasukin siya ng diablo at ibenta si Jesus upang maganap ang prophecy. Kaya all things shall work together for our good. Ilang beses ka ba naging Judas, kapatid? Nung naging Judas tayo, huwag mong sabihin hindi ka binabantayan ni Jesus. Dahil sabi niya, naganap na ang kasulatan sa iyo at sa akin. Naganap na. Kay Judas, nangyari ang pagtatalikod, ang hindi pagbantay ni Jesus upang pasukin ng demonyo at pagkanulo si Jesus. Para ano? Para sa oras na maipako ang sakong ni Jesus, basag ang bungo ni Satanas sa lahat ng tao. Kung walang Judas, nangyari ba? Kaya sa iyo at sa akin, ilang libong beses tayo naging Judas. Nagganap ba sa atin nangyari kay Judas? No. Napako ng sakong ni Jesus. Nabutas ng bungo ni Satanas. At nanalangin na siya na ang salita naganap na sa iyo sa akin. Pero paghuhudas nating maraming beses, hindi ba't natutupad ang Romans 8:38? All things shall work together for our good. Bakit? Mahal talaga natin ang Diyos. Hindi lang natin nadaman noon, pero totoo niyan, ikaw ay sa Kanya. Daliri Kanya, hindi pwedeng hindi mo mahal ang iyong katawan. Hindi pwede. Kaya kung naghudas man tayo kahapon kanina, kapatid, bumalik ka. Bumalik ka, dumugtong ka ulit. Si Judas, napakalaki ng ginawa. Wala tayong panahon pag-usapan. Pero para daw magganap ang kasulatan. Ang pagkasalita dito, kung pakinggan mo sa ating mindset na tao lamang, ibig sabihin, masama itong tao to. Sabi niya, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Tingnan natin sa King James Version.
While I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me, I have kept. And none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Hindi pa siya pinagkanulo dito, kapatid. Tinawag niya si Judas na son of perdition. Bakit? Natandaan mo sinabi ni Jesus sa mga reliyoso, mga anak kayo ng tatay niyong diablo. Ang son of perdition dito, patungkol sa demonyo na ginamit niya si Judas, kaya ang kamalayan ni Judas nung oras na yun, naging kamalayan niya. Kaya ang tawag sa kanya, anak ng kapahamakan. Ilang beses ka naging anak ng kapahamakan, kapatid? Pag sinabi natin, likas tayong makasalanan. Anak ka ng kapahamakan, kapatid. Anak ka ng kapahamakan. Kaya sabi ni Jesus, anak kayo ng tatay ng diablo. Kaya tinawag ni Jesus na ganun. Hindi pa nangyari ito na pinagkanulo siya ni Judas. Upang that the scripture might be fulfilled. Naging anak siya ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Tanong, saan si Judas? Husgahan mo, kapatid. Akala mo si Judas lang ang son of perdition. Tayo rin. Kaya lang, tayo na ngayon ang bunga ng kasunduan. Tayo na ang children of the covenant. Tayo ng anak ng kasunduan. Kaya ang son of perdition, tapos na. Basag ng bungo niya. Tinalo na siya ng ating Panginoon. Kaya ilang beses tayo nagsasalansang, nagkakasakit na sa pagsasalansang, sa pagkakasala, nagkakasakit, naghirap. Ngunit pag naalala mo, nanalangin si Jesus. At hindi pwede, hindi na ganun. Kasama ka sa panalangin. Patunayan ko sa ikaw dito. Verse 13. And now come I to thee, and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves. Tagalogin natin. Ngunit ngayon ay napapariyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakan ganap sa kanila rin. Kapag nabasa mo ang prayer na ito at manamnam mo at ang nananalangin ay Diyos, sa Diyos na isa sa Kanya, at sasabihin niya, nagtamo ka na ng kagalakan. May iwawaksi mo ang lahat ng pigati. Sama ng loob, hindi makamove on. Iniwan ng boyfriend, ni girlfriend. Magkaroon ka ng kagalakan. Ganap. Bakit? Ang ganap na kagalakan, nakapaloob doon si love na para sa'yo. Kaya kung umalis siya, hindi siya para sa'yo, magalak ka, nakalis siya. Kaya kung nandiyan pa siya, hindi darating ang bago na siyang tunay. Ulit. Pinangihinayangan natin ang maraming bagay. Ayaw natin umalis sa ating buhay. Dahil dyan, ang tunay na atin, hindi nakakarating. Dahil wala siyang lugar. Yung kasakiman sa pera. Kasi kasakiman sa mga bagay-bagay, material. Hindi nakakapasok ang espiritual na bagay na naglalang ng lahat ng material. Dahil wala siyang lugar
then hindi natin ma-let go. Kung wise sana tayo palagi, mangyayari talaga ito. Dahil nangyari na ito. Pero maraming bagay tayo pinanghinayangan. Maraming tao na hindi na dapat natin makasama. Pinagpipilitan natin. Hindi naman natin maiwan. Minsan masabi, siya na nga ito eh. Malay ko. Tagal na akong papalit-palit ng partner eh. Siya na nga ito. Siguro nga. Tingnan mo sa salita ng Diyos. Na? Verse 14. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuutan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Gusto ko manamnam natin itong verse 14, kapatid. Basahin natin sa King James. I have given them thy word, and the world had hated them because they are not of the world, even as I am not of the world. Itong sinasabi sa Tagalog dito na kinapuutan sila ng sanglibutan, kapatid, hindi yung inaway ka ngayon. Akala mo yun lang. Inaway ka. Siniraan ka. Nagulat ka pa. Katulad ko, dinimanda ko, tinulungan ko na lahat. Nagulat ako eh. Kasi ang mga nasa sanglibutan, sa kasalukuyan, hindi mo man nakakaharap. Galit sila talaga sa'yo. Dahil sila ay anak ng tatay nilang Diablo. Kaya ang salita na nasa puso nila, inggit, galit, ngit-ngit, lalo na galit sa mga Kristiyano. Karamihan sa kanila, reliyoso. Marinig mo ba yung mga born-again yan? Mumurahin pa nila eh. Samantala sila ang papunta dyan. Lahat tayo ganyan. So, huwag mo sana yung nagkagalit mo ngayon. Yan lang. No, lahat ng sanglibutan, nasa sanglibutan. Dahil habang nasa sanglibutan pa, hindi pa sila kasali dun sa panalangin ni Jesus. Kaya huwag ka magugulat na marami pa. Kung marami dyan, iyan mo lang. Sabi niya dito, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinaputan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Ang problema sa atin, namamangka tayo sa dalawang ilog. Sa church, okay tayo. Paglabas, sanglibutan. Hindi ko sinasabi ikaw lang. Lahat tayo ganyan. Pinanalangin si Jesus. Kaputan ka ng sanglibutan. Bakit? Hindi ka na taga-sanglibutan. Pag kasama pa ang sanglibutan, kasama pa natin, hindi ka kaputan ng sanglibutan. Tuloy, taga-sanglibutan tayo. Wala tayong power. Hindi natin kaya si COVID. Hindi natin kaya kalaban ng Diablo. Kasi namamangka tayo sa dalawang ilog. 15 minutes na tapusin natin. Verse 15. Pakinggan yung verse 15. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan. Ulitin ko Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan. Maraming naaalis sa sanglibutan, kapatid. Wala sa oras, nawala na sila dito. Hindi pinanalangin ni Jesus yan. Na mawala ka sa oras na hindi tama. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Sino mag-iingat sa'yo? Tao lang? O Diyos? Naganap na ito. Panalangin ng Diyos sa Diyos. Ingatan mo sila sa masama. Akala mo masama na itong kalamidad na ito. No! Sumasama. Parang sumasama ito, kapatid. Pero sabi niya, ingatan mo sila sa masama. Kaya mula noon, alisin na natin salita na Diyos ko, ingatan mo kami. No, nangyari na nga, kapatid.
iniingatan na tayo ng Diyos mismo mula sa masama. Anong masama? Espiritu mismo masama. Demonyo mismo. Hukbo. Itong mga kalamidad na ito, demonyo ito. Pero pag tinignan mo ang kalamidad, a thousand may fall sa gilid mo. 10,000 matumba sa kaliwa mo. Tatanawin mo na sila. Bakit? Iniingatan tayo ng Diyos mismo. Dahil ikaw at ako, dugtong niya. Kung naniniwala tayo na tayo ang buto at laman ng Diyos sa mundong ito. Kung wala pa tayo sa ganyang kamalayan, nasa sanglibutan ka pa. Kaya kung minsan nakakapagtaka, ang bait naman niya. Mabuting pastor, mabuting Kristiyano. Bakit? Kinuha siya ni Lord. Sino ang panalangin? Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan. Ibig sabihin, ang ama lang nag-aalis sa sanglibutan, no? Kanya ito lahat ng flesh kanya lahat ng laman kanya Anong ibig sabihin inalis ka sa sanglibutan? Dahil nasa sanglibutan tayo, noon, hanggang ngayon, ay natin pumasok sa laman ng Diyos. So, sino umalis sa'yo? Pwede mo sabihin ng Diyos. Sabi niya, my people perish for lack of knowledge. Dahil sa itinakwil mo ang kaalaman, itatakwil kita. Ang ibig sabihin, katulad ni Judas, pinabayaan siya ni Jesus para pumasok ang kamalayan kaisipan ni Satanas para may pagkanulo ni si Jesus para maganap ang kasulatan. Ibig sabihin, hindi pa rin tayo pumasok bilang disipulo, tagasunod hanggang sa tayo maging apostol, maging minister. Hindi tayo kasali sa panalangin na ito. Kaya marami dyan, kapatid. Marami nasa ministry, pero bakit kinuha ng kamatayan? Bakit? Hindi nalangin ni Jesus, huwag mo sila alisin. Sinong sila? Sila! Naiisa sa Kanya. Tingnan mo sa panalangin sa bandang baba. Bakit? Sino sila? Kundi ingatan mo sila mula sa masama. Verse 16. Hindi sila taga-sanglibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pag sinabi mong tao ka lamang, kapatid, taga-sanglibutan ka. Pag sinabi mong religyoso ka, metodista ka, baptist ka, pentecostal ka, born again ka, pero pagkaunawa mo, tao ka lamang, taga-sanglibutan ka, kapatid. Wala ka sa pag-iingat ng Ama. Kaya napakarami na sa ministry, pero nasa reliyon, nasa denominasyon, nangawala sila, kapatid. Nang maaga, wala sa oras. Pero nanalangin si Jesus, huwag mo sila alisin sa sanglibutan. Sila. Hindi nasa labas. Dahil hindi pinanalangin ni Jesus yung nasa labas, kundi dito lang sa inner circle. Pag pumasok sila, good, sakop ka. Pero, sakop ka na sana, nasa sanglibutan ka pa rin! Pasok ka sa church, nasa music ministry ka, nagpipreach tayo. Pero mindset paglabas sa church. Nagmamadali pang iba Tagal naman ito, tagal naman. May inuman pa naman kami. May sarap pa naman ang pulutan dun. Yan, kapatid. Yan ang sinasabing alisin sila sa sanglibutan. Dahil hindi ikaw yun Anak ng Diablo yun. Ngayon, iyak tayo, iyak.
Atay natin, magulang natin, kapatid, nagkasakit, pinanalangin, gumaling. Nasaan ka na? Nasang libutan ka pa rin. Ano nangyari? Naalis sa sanglibutan ng mahal mo sa buhay. Kailan tayo maniniwala? Kailan tayo makinig, kapatid? Hindi nagkakataon ang mensahe na ito. Kaya pinipilit ko kayo kahit pa paano mag-live, mag-record. Dahil dyan man lang nakapagsimula tayo. Pero okay lang, ano? Yan mo na yun. Paano kung maalis ka sa sanglibutan? At naiwan ang mahal mo sa buhay, masarap pa. Hindi sila taga-sanglibutan na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Sila daw na hindi taga-sanglibutan ang huwag alisin sa sanglibutan. Verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Nanalangin ang Diyos sa Diyos. Pakabanalin mo sila. Palagay mo hindi natupad. Itong mga wala na sa sanglibutan, palagay mo hindi sila banal. Nanalangin ang Diyos sa Diyos. Pakabanalin ka. Alam mo kung bakit kailangan pakabanalin? Bakit? Dahil walang anumang diablo ang pwede makalapit sa banal. Walang COVID, walang kalamidad, kahirapan, sakit na pwedeng lumapit man ang sa banal. Pakabanalin. Anong kabanalan? Kabanalan ng Diyos mismo. Bakit? Wala sila sa sanglibutan. Anong sinasabi natin? Anong ating salita? Sanglibutan o hindi? Verse 17, sanctify them through thy truth. Thy word is to sanctify. Pakabanalin. As thou hast sent me into the world, even so that I also sent them into the world. Verse 18. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinugo ko sa sanglibutan. Ito yung hindi pwede alisin sa sanglibutan. Hanggang di patapos ang kanyang misyon. Sinugo ka ba, kapatid? Sigurado ako sinugo tayo. Humahayo ka ba sa sanglibutan upang dalhin sila sa Ama, sa kaharian ng Diyos? Anong ginagawa natin? Maging sa group chat, hindi tayo kumikibo. Nasaan ka, kapatid? Saan ka sinugo? Gusto mo bang maalis ka sa sanglibutan? Mag-share ba lang ng kaunti? Ano ang laman ng ating Facebook? Ng Twitter natin? Gusto mo bang maalis ka sa sanglibutan? Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila gayon ding sinugo ko. Itong hindi pwede alisin at ingatan ng Ama sa masama. May misyon ka ba sa sanglibutan, kapatid? Kaya na maging wise tayo sa gabi nito. Ito, patunayan natin na hindi lamang ang mga disipulo at naging apostol. Sa verse 20. Hindi lamang sila ang inadalangin ko, kundi sila ring naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita. Ang mga salita na ating narinig, sinulat ng mga disipulo, mga apostol, naniwala tayo. Ikaw at ako kasama sa panalangin. Hindi lamang sila. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng salita ng mga disipulong ito na naging apostol. Kasama ka, kapatid. Hindi ka sanglibutan. Verse 21, upang sila'y lahat ay maging iisa. Nagaya mo, Ama, na sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ulitin natin. Upang silang lahat ay maging iisa. Nagaya mo, Ama, sa akin
at ako'y sa iyo. Yan ang pagiging isa na sinasabi. Ibig sabihin, iisa tayo sa Diyos din. Isang Diyos. He who is joined unto the Lord is one God, one Elohim, one Spirit. Dahil hindi tayo nakasanglibutan. That they all may be one as thou, Father, art in me and in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. Hindi maniniwala ang Diyos, ang mga tao, na ang Diyos na katawang tao at nakikita hanggat hindi tayo isa at isa sa Ama. Nakikita ang Diyos. Walang maniniwala. Verse 22, and the glory which thou gavest me, I have given them, that they may be one, even as we are one. Ito sinasabi ko kanina pa na iisa. Tignan mo kung anong binigay. At ang kaluwalhatian, itong kaluwalhati ang presensya, katauhan ng Ama na ibinigay. At ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko. Ibibigay ba o ibinigay? Ibinigay ko sa kanila. Nasa iyo ng kaluwalhatian, kapatid. Kaluwalhatian ng Ama, katauhan ng Ama, ningning ng Ama, liwanag ng Ama. Pero akala natin, makukuha natin sa pagpapakahirap ang kaluwalhatian. Pagpapako sa krus. Wala kang gagawin kundi tanggapin ang naibigay na. Upang sila ay maging isa na gaya naman natin na iisa. Itong iisa na ito, iisang kaluwalhatian, Diyos ito. Pero saan tayo? Nasaan tayo? Puro kakulangan ng pansin kaya nagsishare tayo. May tao, wait lang. Emergency yata. Guys, sorry. Hindi pwede natin buksan. Nagbigay ng laswa. Alam yung laswa. Ito yung luto namin sa Bisaya. Si Kuya Julie, sa ating pinasok dito. Yan, binigyan niya ako ng laswa. So may ulam na ako. Ano yan? Kung baga sa Pangasinan, dininding. Sa Ilocos naman ay, ano tawag na? Pinakbit. Glory, hallelujah. Sorry malapit na tayo. Alas 7 na, tapusin natin. Sorry. Kaya buksan ko, nandun. Dala pa yung kasakyan natin lang ito. At ang kaluwalhatian na aking ibinigay sa aking ibinigay mo, ibinigay ko sa kanila upang sila maging isa na gaya nating na isa. Pag walang glory, kapatid, hindi tayo kaisa ng Diyos. Hindi tayo kasali dun sa ingatan mo sila sa masama. Hindi ko pinanalangin sa iyo, Ama, na alisin mo sila sa sanglibutan. Mahalaga yung salita na. Pag wala tayo sa glory, wala tayo, kapatid, sa presensya ng Diyos. Nasa sanglibutan tayo. Kaya anytime mawawala tayo sa sanglibutan. Gaano kahalaga itong pinag-uusapan natin? Panalangin ito ng Diyos sa Diyos. Hindi pwede di maganap ito.
Naganap na ito. Verse 23. Ako'y sa kanila at ikaw'y sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Wait a minute. Gusto ko to, verse 23. Pakinggan niyo mabuti sa King James. Tagalogin natin. I in them, and thou in me, that they may be made perfect. Ibig sabihin ng perfect dito, Diyos ito. Walang perfect, kundi Diyos That they may be perfect in one. Na sila'y perfecto na isa. Ibig sabihin, Diyos na isa. Perfecto. Talk to me. And that the world, ang mundo, may know that thou hast sent me. Saka palang maniwala ang mundo na pinadala mo ko. Asa na siya? Pinadala daw siya. Hindi ba ikaw ang buto at laman niya? Kita mo, wala akong luto. Ni kanin wala, ni ulam wala. Madaling araw na ako umuwi. Naidlip. Ito, gising ulit, trabaho ulit dahil maraming email, lahat. Ito, may nagdala. Ba't ba napunta tayo doon? I in them, thou in me, that they may be made perfect in one, and that the world may know that thou hast sent me, upang malaman ng sanglibutan na pinadala mo ko. Dahil perpekto ang paging iisa nila sa mundong ito, iisa sila, perpekto, ibig sabihin iisa sila sa Diyos. Perpekto, Diyos lang perpekto. And has loved them, at inibig mo sila, as thou hast loved me. Oh, glory to God. Kung gaano pala kamahal ng Diyos si Jesus, ganyan din ang pagmamahal niya sa iyo. Walang pinag-iba. Pagkatapos lalapit tayo sa Ama, parang duda tayo. Sabi niya, kung kayo, mga demonyo kayo humingi, sabi niya ng tinapay ang anak niyo, binibigyan niyo ba ng ahas? Paano pang Ama ninyo sa langit? Gaano tayo kamahal ng Diyos? Ulitin ko sa Tagalog. Ako'y sa kanila at ikaw sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Pareho! Kailan ka inibig ng Diyos? Kailan? Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroon, sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago matatag ang sanglibutan. Kung ang pag-ibig ng Diyos kay Jesus ay katulad ng pag-ibig niya sa iyo at sa akin, at si Jesus inibig na bago pa itatag ang sanglibutan, inibig ka na ng Diyos bago pa itatag ang sanglibutan. Taga-sanglibutan ka ba? Di ba nilalang lang natin ang sanglibutan? Dahil nandun tayo sa Ama. Efeso 1:3-4. Inibig na tayo ng Ama bago pa itatag ang sanglibutan. Dahil ang pag-ibig niya sa iyo at sa akin, katulad ni Jesus, o pag-ibig niya kay Jesus. Ano pa ang pinagdududa natin? Natatablan tayo ng COVID, ng kalamidad, ng hirapan. Verse 25, at amang banal, hindi ko nakikilala, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita. At nakikilala ka ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Verse 25, at pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, ang iyong pagkatao. Pinakilala. Nakilala mo ba? Iisa ba ang pagkatao mo doon sa kaluwalhatian na yon, na umibig kay Jesus, katulad ng pag-ibig sa iyo, at umibig sa iyo kay Jesus bago pa itatag ang sanglibutan, para tunay na isa tayo sa Kanya. Pinakilala ba sa iyo? At ipakikilala ko, hindi pinakilala lamang, ipakilala ka niya uli.
Ipakilala niya uli siyang Diyos. Ipakilala. Oo, kanina lang. Nagyayaan kayo. Maaring tatagay na kayo ngayon. Okay lang. Basta darating ang panahon, ipakilala pa uli ng Diyos sa iyo ang Ama at ang tunay mong pagkatao. Upang ang pag-ibig mo na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Father Almighty, salamat po at ang aming Panginoon at ulo at buhay na si Jesus na nalangin sa iyo at nangyari na nga. Ang dalangin ko na patuloy mo pakilala ang iyong sarili sa amin sa pamamagitan ng salita at panalangin mo sa mga talata na ito upang sukdulang maiwan namin ang dapat iwanan upang hindi kami masama sa mga naalis sa sanglibutan na wala sa oras. Tuparin namin ang misyon namin sa lupang ito. Tuparin namin ang sinabi mo na naganap na makita ang kalawalhatian mo upang makilala na sanglibutan na sinugo mo ang anak mo sa mundong ito. Si Kristo Jesus na aming buhay. Ama, salamat ulit at natunghayan namin ang panalangin mo sa gabing ito. Ikaw, Diyos na nalangin sa Diyos na isa sa iyo, na siyang isa sa amin at siguradong naganap ito. Hindi kami pwedeng kantiin ng masama. Dahil ikaw mismo ang nag-iingat sa amin at puspos kami ng kaluwalhatian, katauhan dahil kami ay iyo. Oh, we give you the glory and the honor and we bless you, Almighty Great I Am, Father, Abba, Daddy, sa pangalan ng aming katuwiran, kapuspusan mo, si Kristo Jesus. Amen. Amen. Angels of God, again, we dispatch you in Jesus' mighty name. Go forth, guys. I hope may narinig tayo, kapatid. Sa mga magre-review pa, magre-replay, pakiusap. Huwag nating ipagtaka kung maraming nawala sa sanglibutan. Katulad din natin noon. Mabutit patuloy pinakikilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Para hindi tayo maalis sa sanglibutan basta-basta. Kapatid, may misyon tayo. Kaya lang makita ang kalawalhatian ng Diyos. Amen. You have a wonderful evening, guys. May ulam na ako. Remember, I love you.